At welcome back mga paps sa isa na naman nating pagkakamote sa daan. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang charot lang guys, hindi ito motovlog. Ito pa din syempre ang ating review channel na kung saan binibigyan natin ng feedback ang mga products na nabibili natin sa Shopee regardless yan kung anong category. And this time nga madami tayong mga pangmotor na gamit. Pero don't worry kasi madami pa tayong naka-line up na mga items na interesting, functional, aesthetic at kung ano-ano pa. Time lang talaga ang kulang. Kaya kung nagugustuhan nyo ang ating content, alam nyo na yan. Like, share, subscribe para dumating ang araw na di na natin kailangan pang mag-work ng 9 to 5 at mag-focus na lang dito. Char lang. So, after weeks of testing, ito na nga at finally, mapapakita ko na sa inyo whether this Supremo Air 5K action camera is for you or not. For starters, this camera is for riders or cyclists on a limited budget. Or yung mga hindi naman priority, yung mga GoPro or Insta level na klase ng action cam. Of course, definitely pwede sa mga adventurers that love to capture their once in a lifetime moments. But the bottom line is, budget meal camera kasi ito. Which begs to ask, is this decent enough for your needs? Well, that is for you to decide. So just continue watching as we give a whole lot of preferences and actual details. Sa packaging, okay naman. It's decent enough dahil bukod sa nakabox, what's inside are two separate boxes pa. Ang organized lang, 'di ba? If we are to talk about the accessories alone, we can say na sobrang sulit na nito. Ang dami niyang kasamang gamit na pag binili mo isa-isa, talaga namang maggastos. Me personally, I held off buying a specific mount kasi nga baka naman meron ng kasama dito at tumpak, meron nga. Kaya ayun, medyo nakatipid pa nga at iwas doble gastos. So eto na siya guys, as you can see, 5K daw ang resolution, Ultra HD, meron siyang EIS 2.0. Well, yan yung stabilization niya at may pa Wi-Fi pa nga. So in terms of physical appearance, hindi siya ganun ka-premium. Kasi the dilemma of this brand is that ang daming ganitong itsura na mabibili online na wala talagang kwenta ang performance. Nakabili na din kasi ako noon years ago when I was just testing the waters. Sobrang mura noon, wala pang 500 pesos pero less than 5 minutes lang ang runtime. So imagine that, 'di ba? Sa itsura nitong Supremo Air 5K, mapagkakamalan mo talagang cheap or low-end quality in terms of the form factor. Parang scam siya sa itsura niya. Pero sa itsura lang 'yan, guys. And spoiler alert, sabihin ko na ha, napakalayo ng quality nito compared dun sa less than 1K na mga action cam. Yung texture ng body niya is rubberized, so may pagka non-slip siya. So ang worry ko lang is baka pag tumagal maging madungis na at malagkit. Pero after ilang weeks nga wala naman nagbago, hindi naman siya malagkit. So this is the power button, long press lang to open. And it toggles as the mode button as well. Ito namang okay button, kumbaga sa computer keyboard, yan yung pinaka-enter key. Yan din yung pinipindot to start or to stop the recording. Dito sa right side, andito yung navigation arrows and yung speaker niya. Sa left side naman, andito yung mga ports. Underneath, yung battery compartment. Now, let me just show you the accessories that I frequently use. Well, ito lang naman yon. Una, yung default case niya. And pangalawa, yung waterproof case.
Well, very self-explanatory naman tong dalawang to. Without either of them, hindi mo siya maimamount sa motor mo or bike, sa helmet or sa chest mount since wala naman siyang butas sa ilalim. Standout lang yung waterproof case niya dahil compared sa waterproof casing nung C200 ko, mas smooth ang operations nitong waterproof case ng Supremo Air 5K. Super easy ikabit and very responsive yung mga buttons. So to turn it on, ilong press mo lang, and if you need to set it up, quick press mo lang itong M twice. At this point, nasa video playback tayo. So let's press the arrow down to select the video settings. Then, pag andun ka na, press mo na lang yung OK para lumabas yung options niya. So at this point, 4 na functions yung makikita mo. Video resolution, EV, stabilization, at loop video. You will see 1/3. That means meron pa siyang next pages or may iba pang functions that you can access by pressing the down arrow. If you see yung mga naka-grayed out, that means based on your current setup, hindi sila applicable. So that means may mga certain combinations din sila. For example, at 5K resolution, hindi available yung stabilization, and so on and so forth. To bring back to the previous screen, simply press the M button. At this point, I'll show you the basic settings to configure kung nagmamadali ka. Like maybe kadarating lang itong order mo Supremo Air 5K at excited ka nang itest. So basically, what you want to do first is format the micro SD card. So it's as simple as turning on the camera, going to system settings. Browse through 4/5 screen till you see format. Click OK and wait ka lang dyan. Go back up to sound and set it kung gusto mo ng discrete or nakatodo ang sound. Then you may want to go to date and time to set it up properly para maganda ang bato ng information sa'yo nung video mo. Now go back one menu and access the video settings. Set natin yung video resolution and select 1080p 60fps. Now, go to stabilization, tas i-turn on na din natin siya, including yung wind noise reduction. Then, of course, yung date stamp, whether gusto mo bang naka-display video recording mo or hindi, yung date and time. So, bali yan yung date and time stamp. Okay, so then, i-exit mo lang to go back to the main screen. At this point, nasa screen mo na yung mga important settings like video resolution, battery level, mic, at yung capacity ng video mo. In this case, I have 6 hours, 28 minutes, and 48 seconds to consume. Yung hours dito, heavily reliant yan sa settings mo. Like, mas mataas na resolution, mas kakain ng space sa micro SD mo. So, press na natin itong OK to start the recording. Ayan, yung red circle na yan, that indicates that you're already recording. Meron ding blue indicator dito that blinks. To stop recording, press mo lang real quick yung OK button.
Then, to turn the camera off, long press lang yung power button or yung M button.
guys, i-testing na natin kung kamusta naman ba ang audio nitong Supremo Air 5K. As you might have observed from the previous video test, talaga namang nakaka-capture niya pati yung mga unnecessary noises. If we want to improve our audio output, then we might as well buy an external Type-C na mic. Again, Type-C para compatible. Ang settings natin ay 1024p by 60 fps. Like I've mentioned before, ito yung ating sweet spot, and we are using the chest mount. So mas stable kasi yung output pagka chest mount ang gamit versus dun sa nakamount sa handlebar. Ayan. So in terms of the settings or the setup, naka-on ang ating wind noise reduction. So yes, part dito na yan, todo na kumbaga. Pero syempre, this being a budget camera, ganun talaga. It is what it is, you get what you pay for. Pero ayun nga, kagaya naman palagi natin sinasabi, it always depends on your purpose. If what you're eyeing is just for documentation or safety, at least okay naman na to. Hindi naman kailangan excellent ang quality, yung parang cinematic, diba? Cinematic lang kuha, superb ang audio quality, wala namang ganon. Simple lang tayo sa yung makakapagbigay lang ng evidence, kumbaga, if needed. Ayan. Again, this is a budget action camera. If mag-i-start ka pa lang mag-motovlog, this could work for you just to get a sense of the motovlogging world. Or if you simply want something for security purposes or documentation that won't break the bank, hindi ka nalugi dito. It provides decent video output for its price. You just need to find what works for you best. In my case, it's 1080p 60 fps. So yan yung pinaka sweet spot niya. That along with the chest mount para mas stable yung output ng video. Ang maganda pa sa setup na yon is pwede mong ipaling sa direction na gusto mo at certain extent. Unlike sa nakamount lang sa handlebar ng motor na of course kung saan lang nakatutok yung motor mo, yun lang yung makaka-capture niya. So actually bawat mounting options naman may kanya-kanyang pros and cons, but in terms of stability mas okay pa din for me lang yung chest mount. Helmet mount naman ang best if you're after the view na definitely sumusunod yung kuha dun sa parts na gusto mong i-capture. Kasi nga kung saan ka lumingon, syempre yun yung makaka-capture ng video. Downside is that kung malikot yung ulo mo, syempre malikot din yung kuha ng video. So syempre para sa mga audience mo na nanonood ng video, ang magiging dating niya is magalaw, malikot or nakakahilo. So again, bawat mounting options may kanya-kanyang pros and cons. Now, madali ba siyang malobat? Well, in my experience, ang isang full charge lasts about 1 hour and 20 minutes. Pero, since may free backup battery naman, this is doable for me. You can opt to add extra batteries if you want. Best part is that pwede mong alisin yung battery at isaksak mo mismo sa power bank. Kabog, diba? Imagine magiging only na yung use mo if you connect it to a power bank instead of its stock batteries. That's really a very nice option if you ask me. In terms of SD card brands naman, so far I have tried Toshiba 32GB, Hikvision 64GB at itong latest Lexar 128GB. Lahat yan plug and play, walang issues at walang ka-hassle-hassle gamitin. Of course, ipo-format mo lang muna bago gamitin. Then yung file format niya naman is MOV. Mukhang hindi customizable yung file name. At kung maliit ang storage mo like 32GB or 42, may loop capability naman yan. So basically, sundin lang natin yung nakalagay sa user manual or whatever info kung anong type of micro SD ang required para iwas doble gastos, lalo na at mahal yung 128GB na micro SD. Additional features, meron din siyang slow-mo at meron ding time-lapse. I-mention ko na din pala na meron itong option sa tinatawag nating field of view. But focus lang tayo sa wide and what I would call ultra wide or extra wide. Yung wide, yan na yung field of view na
nakita nyo sa karamihan ng ating sample shots, gaya nitong clip na to. So it's basically the optimal setting. Pero if you want na wider pa yung nakakapture sa video mo, pwede mo pang ma-achieve yan. What you simply need to do is turn off the stabilization. At voila, extra wide na ang view ng screen mo, or ayun nga, ultra wide. So basically mas malawak lang ang view na napipick up niya compared sa wide setting. Thus, marami kang eksenang mamamarites. The downside is that since naka-off ang stabilization mo, mauga yung video. Personally, I'm not too excited for that since I prefer yung medyo steady na kuha. Kumbaga, I'm trying to maximize ang stabilization option that I can get since yun talaga ang hanap natin sa isang budget camera. But of course, to each his own. Kanya-kanyang preference yan. Guys, ang context ng review natin is leaning towards its use as a rider or cyclist. That's why hindi na tayo nag-delve masyado sa photo. Kasi it's better to use your phone to take pictures naman. Kasi nga, mas madaling i-operate, mas kontrolado mo, at kita mo nang maayos ang output. Although for landscape, nature, or group photo, basically wide angle shots, pwede pa rin naman to. Pero kung mga objects, medyo hirap sa focusing to at hindi siya ganun kakomportabling i-operate. Sa audio naman, saktuhan lang din, not the best of course. Good thing is, I think pwede siyang kabitan ng external na mic na Type-C. Gawan ko na lang ng update video pag nakabitan na natin to ng external mic. Anyway, if for documentation naman, as long as malinaw yung pagkaka-capture niya sa audio, okay na yon. Nga lang, pag nilagay mo na to sa waterproof casing niya, nababawasan na yung pagka-capture sa audio dahil nga nakakuvera na yung built-in mic since naka-enclose na nga siya. So basically guys, for me this is really a good catch na, lalo if you can get this for around 2,300 pesos only considering meron na itong EIS or yung kanyang stabilization. See you in our next content. Bye!